Magandang gabi, magandang gabi. Ito, kahol ng kahol, tahol ng tahol. Ito po ang tawag ni Alan Peter Cayetano kay Bendalo at saka kay Lacson. Si Lacson ang boss ni Bendalo. Yan ang nangyari. Bago naman ang lahat, patugtugin muna natin ang ating musika ng bayan na nakikinig lagi kay Toto Terador. Dali Okay, ito yan. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang Ay, salamat, Haron Muhammad. ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong Insala, bayan ang Bismillah. nasasakal, siya ang unang sumusugot. Tumatagal, hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumala. Magandang gabi sa lahat, no? Maya Pabingi, Naimba Garabini, Masanto Silabi, Marayaw Dom, Marajaw nga Diyom, lahat kay Really Asistio, sa Coronadal City, maayong gabi sa inyo tanan, sa akon amay, nga si Rimo, maayong gabi sa imo, Daddy, sa Davao de Oro, Davao del Sur, Davao Occidental, sa Davao del Sur, sa tito ko na si Robert Kausing, at saka tito ko na si Emmanuel Kausing. Sa pondo ng bayan, Lahat sa inyo, magandang gabi. pag siya ang nandyan, bawat piso, bawat sentimo, Vince Moran, magandang gabi. ang sagutin sa mata ng tao. Mapiyakay kami ilakon sa mga pagariakan. Rosa, Lanao del Sur, Ago, Lanao del Norte, sa Marawi. Usapan siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala, may salubong na paninindigan niya. Kasing tira, Sige, tingnan natin Julius World. Yung grenade incident. kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Kasing tirador, kasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mapiyakay kami ilangan sa mga Imayilip. Rosa, Balot Island. Mga Eminip Mambo, Rosa, Lanao del Sur, Ago, Lanao del Norte. So mga Imayilip sa Sulu, Tawi-Tawi, Ago, Sarangani, Cotabato, Sultan Kudarat. Sa Maguindanao del Sur, Ago del Norte. Kasing tirador, kasing tirador, sa taong bayan nagtatayo hanggang dulo ang paninindigan. Just say hi to my subscribers. David, just say hi to them. Come. You show your face. Hi. Hi.
Ay, Filianyo, huwag ka maniwala diyan. Sinasabi-sabi na sa ibang daan po ako. Nasa tamang daan po ako, Filianyo. Ang problema lang, naloko kayo ng mga kung sino-sino. Akala nyo maganda yung pinupuntahan nila. Hindi po. Nasa tama po akong landas. Ang sinasabi ninyo, sila ni Enzo, galit ako diyan kasi kinakampihan pa si BBM. Alam mo mga kawatan, kakampihan. Yan ang napaka-asar talaga sa lahat. Lahat ng kakamping, dati kaaway sino? Dati ang mga loyalista at tawag sa kanila, Marcos pa rin! Marcos pa rin! Ngayon ang mga kakamping, dilaw, tsaka makakaliwa, kasama si Kainso, Marcos na rin! Marcos na rin! Hindi ko matiis yan. Unang-una po, dapat tumitingin tayo sa batas. Kahit ang isang akusado na kapatay ng tao, may karapatan yan sa ilalim ng batas. Pag inaresto mo, dapat dalhin mo sa tama. I-aresto mo ng maayos. Pasensya na lang, I cannot stomach what is happening to our country. Yung mga dati na kaibigan ko, na lumalaban kami sa katiwalian, ngayon kumakampi ng katiwalian ni BBM. Yan ang ayaw ko sa lahat. Pasensya na kung magalit kayo sa akin, I don't care. Basta sa akin, I remain steadfast in the demands and the shouts of justice. Kaya, gagawa po kami yan sa Bataan, nagsimula ang sigaw ni Lapu-Lapu. Tanging si Lapu-Lapu lamang ang bayani na hindi pinatay at hindi kinulong. Kaya dyan kami magsimula. Mga anak at apo kami ni Lapu-Lapu. Okay? Sa lahat mga taga-Bataan na gusto sumali sa grupo ng anak ni Lapu-Lapu, standby kayo dyan. Mag-message lang kayo para paggawin na natin si Lapu-Lapu na ang ating Pangulo. Okay? Ngayon po, ang ating pag-usapan ay ang patungkol sa mga kabastusan ni Lacson. Kita mo ito, kabastusan ni Lacson. Marami pa kayo na naghumaling kay Lacson, kay Bendalo. Ito alam mo mga kawatan, kinakampihan. Ay, Ronald Llamas, Christian Esguerra, Insurrecto, Blackcaster man din, lahat po kayo, kasama nyo si Mima Alicia. So, totoo lang, nabisto tuloy mga kamiting ni Mima Alicia nung namatay siya. Nakita ang lahat ng litrato. Sila pala mga Marcos vloggers, lahat isang kumpas, may manager. Yung manager na si Mike Cervera, yun ang bibigay ng pera sa lahat at siya magdidikta kung anong topic na pag-uusapan. Kita mo? Although tinulungan ko si Mima Alicia nung siya'y inaway siya ng kanyang boyfriend, ang ex. Kung ako tanongin nyo, walang ibang interesado pumatay sa kanya kundi ang ex-boyfriend niya. Na kinasuhan pa niya. Tumulong pa dyan para magbigay ng pera pang kaso ay si Mike Cervera na tagabigay ng pera sa mga vlogger. Grabe kayo ha. Marami pang iba dyan. Kunwari, hindi Marcos, hindi naman daw. Ay, Kainso, huwag ka na magsabi. Huwag ka na magsabi na ang halata na po kayo lahat. Pati nga nung nag-vlog si Pilipinas ba yun? Marami ho kayo. Kaya po, ako lang po ata ang natitira na walang hiningi na bayad kahit kanino, kahit mula kanino. Yung iba, kahit mga pro-Duterte vloggers, nagsususpetsa ako dyan na tumatanggap kay Duterte. Ako ni piso, wala akong tinatanggap. Dati, inaalok ako sa grupo ni Romualdez, tinanggihan ko. Ano kaya ako ang mukha ko ngayon kung tinanggap ko yung alok ng Romualdez group? Magluslos ako, pero siya tamba. Diba? Ngayon, ito muna. Naalala niyo ba, ipaalala ko sa inyo itong video na sinabi ni Lacson. Alam mo dati, idolo ko ito si Lacson eh. Binuto ko ito pagka-presidente. Buti na lang, hindi nanalo. Sayang. Sayang ka, boy. Kung marinig mo na ako, Mr. Lacson, you were once my idol. Kayo ni Trillanes, idol ko kayo dati.
I voted for Trillanes nung tumakbo pagka-senador. Pinuntahan, pinasyalan ko pa siya sa kulungan ng Camp Crame. Dalawa kami ni Trillanes nag-usap one-to-one, man-to-man. Ewan ko kung naalala niya. I told him he was my idol. I asked him not to change. Pero, wala. Naging siya pa nga ang una nagbenta ng Pilipinas sa China eh. Naalala mo yung Presidente si Noynoy? Meron pa siyang mga special envoy daw siya sa China. At pagkatapos nun, nang bisita in China, nagkaroon ng patayo na mga isla sa West Philippine Sea. Grabe kayo. So anyway, ito po si Lacson. Pakinggan natin yung sinasabi ng Lacson na ito. Alam mo, bago ko ipagpatuloy ito, nais ko lang bagitin, Mr. Ping Lacson, may napuntahan po ako na FMR. Anong FMR? Farm to Market Roads dapat. Di ba? Alam mo, gabi yun sa Tagaytay. Mula sa highway ng Tagaytay, sa circumferential road ng Tagaytay, bumaba ako. Nagmaniho kami, kasama ko anak ko. May binisita lang ako doon na nag-imbita ng birthday sa akin. Pagdating sa dulo, alam mo ano? Farm to Market Roads. Magsalubungan nga, di ba? Nagtitigil-tigil tapos magbabangga-banggaan pa. Pagdating sa dulo, FMR may mansyon. Magkaharap. Ang kabila, mansyon ng kaibigan ko, hindi ko nabanggit yung pangalan. Ang kabila, mansyon ni Lacson. Kaya ang tawag ko na ngayon sa FMR, Farm to Mansion Road. Grabe. O, pakinggan natin, marami na mansyon si Lacson. At ang pinakamalaki niyang dahilan, bakit kumampi na sa ngayon kay BBM, kahit tumakbong presidente yan, kumakampi siya ngayon kay BBM, sapagkat ang smuggling ng anak niya na simento, yan po ang pinakamalaki niyang negosyo. Kaya ito pong isang taong ito na napaka-kurap. Sobrang kurap na makunwari. Kaya nga, kung hindi, sa totoo lang, kung hindi dahil sa kanya, hindi na impeach si Erap eh. O ito. Tingnan natin, pakinggan natin yung yung kanyang sinasabi dito. Alam niya to ha. Nagsasalita siya tungkol sa kay Trajib Olaybar na delivery ng bilyon-bilyong pera papunta kay Adrian Bersamin tungkol daw ito sa flood control. Eh bakit tumigil sa pag-imbestiga? At si Erwin Tulfo hindi pag-imbestigan to. Itong mga aso na tinatawag ni Alan Peter Cayetano. Si Lacson, na tahol ng tahol, na wala namang kinakagat. Ganun din si Ben Dalo, na sometimes we have to bend the law. Is it not, Mr. Secretary? Sabi naman ni Ben Dalo, Secretary, na ombudsman na ngayon, yes. Putsagi na kayo. You know, I would have suggested to the person who brought to the president or delivered to the president the handwritten narration of Mr. Bernardo. Maayong gabi, Temi. I would have suggested na tanggalin niya and then order an investigation. Otherwise, how can you insulate the president kung courtesy resignation? But you know, Sino ba gusto tanggalin ulitin natin. Ito yung deliberation nun, that they take into consideration other issues requested to break down. So the 25%, if you break it down, the 21% comes from national government. That's the budget. That's the budget that we are appropriating. 1% comes from the LGUs and another 2% comes from the GOCC. So more or less mga around 24-25%. yeah, pero sa infra spending, ilang percent of the Nagtatanong siya tungkol sa infra, tungkol sa flood control. About 5 to 6%, Mr. President. Of the In the entire- past. But in the next year, Mr. President, we talked about this yesterday. Ito tayo. yung sinasabi ni Saldico on social media as posted na nag-deliver siya ng 25 billion representing the 25% commission. Di umano,
para kay Presidente, that I will attest na hindi totoo. Hindi totoo. Imbestigahan mo. Hindi mo naman, wala ka naman nandun na nangyari yan, kaya wala kang karapatan magsasabi kung totoo hindi. Di ba, Jay? Bakit mo sabihin hindi totoo? Wala ka naman doon nang nangyari yan. Ginuguyo mo, kahol ka na ng kahol, wala ka mang kinakagat. No? Yun talaga absolutely untrue or false. Ano? Absolute. Salita ka pa ng absolute. Ano ba ang salita? Ibig sabihin ng absolute? Buong katotohanan na totoo yung sinasabi mo. Paano mo nasabi na totoo na wala ka naman doon? Untrue or completely false. Why? Because, last Sunday, I received a call from the camp of former Undersecretary. Ayan ka na naman. In-expose mo sa privilege speech mo si Roberto Bernardo. Tapos ngayon maniwala ka na naman sa kanya. Ibig sabihin binigyan kanya ng pera? Roberto Bernardo. Ang sinasabi niya, noong nakita niya si Saldico sa social media na nagsasabing merong 100 billion di umano inutos ng Pangulo na isingit sa BICAM, napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, not the President, not authorized by the President. Sino ka para magsabi ng paniwalaan kasi sinasabi mo? Wala ka naman doon. Pati si Roberto Bernardo, wala rin doon. Kahol lang kayo ng kahol, wala kinakagat. Who misrepresented him? I will Misrepresented. name some of them. Ita, sabi na, nag-misrepresent. JJ, ikaw ay nag-misrepresent ka, ibig sabihin, nagkukunwari ka. At tapos sa pagkukunwari mo, kikita ka sa iyong kupit. Tapos ang grabe kupitan doon, bilyon. Ang alam ko kupit maliitan lang, di ba? Sige. Tapos, paano mangyari na makakakupit si Adrian Bersamin na napakaliit lang namang niya mamama? Sa harap at hindi ba siya natatakot kay BBM? Imposible. Kung gagawa ang tao ng ganon, may nag-utos yan. Undersecretary Adrian Bersamin. He name-dropped the President, making Saldico believe na utos ng Pangulo na i-pass. Si Saldico pa na marunong, gusto ba gusto mo gusto mo sabihin, naniniwala si Saldico sa sabi ni Adrian Bersamin na Undersecretary ni BBM at ni Trajib Ulaybar na magbibigay ng 2 billion para kay BBM at hindi daw totoo yun. Tapos binigay na ang pera. Tandaan mo, ikaw mismo nagsabi na binigay ang pera. Tapos paano mangyari yan kung wala yung presidente? Napakasinungaling mo numero 1. Sana hindi ka na mananalo sunod na eleksyon. So, sa BICAM, yung insertions na 100 billion. Now, Yusek Trajib Ulaybar. Other personalities. Anyway, regarding the 100 billion, binrake down, kasi nireview niyo yung kanyang notes. This is all. Gusto mo sabihin, nagsasabi na totoo yung Bernardo, pati ikaw, gusto mo sabihin, nagsasabi na totoo? Kuwan mo talaga, illogical mo. Giniba mo lang, sinira mo lang ang Philippine Military Academy sa ginagabog yan. Related even to the appointment of Secretary Recto to be the Executive Secretary. As he is now the acting, I guess acting kasi hindi naman pwede magbigay ng ad interim appointment because Congress is not in recess, di ba? So, okay. Anyway, ang sabi niya sa akin, hindi po totoo yan, Mr. Senator. Kasi ang breakdown ng 100 billion, 81 billion, yun yung na-assign sa DPWH. Yung 29 billion, other agencies. Hindi niya alam. Out of the 81 billion or out of the 100 billion, yung sa 81 billion, 52 billion, siya ang personal na nag-handle. Ako po nag-handle nun. Nasa notes niya, ito yung kanyang table, binigyan niya ako ng kopya. 51.01, I think almost 52 billion. Anyway,
So 52 Hindi billion, mo nga yun yung masabi kung personally ilan- hinandle niya. And talagang sabi niya, naghatid ako ng pera as kickback. But not to the President, but to Yusek Olaybar. Bakit siya makatid kay Laybar? And sabi niya, ang pagkaalam niya, kasama si Yusek Adrian Bersamin. Kwento ka naman. Ikaw talaga sinungaling ka talaga. Sarap sarap kumusin ng bibig mo eh. 8 billion pesos, Mr. President, in at least 10 deliveries. The modus that yung arrangement nila is, tingin ka may na tigay sa silang kanan mo. armored van. May armored van si Yusek Olaybar, may armored van siya, magpapark sa basement ng Diamond Hotel, darating yung van driven by Olaybar, and possibly, sabi niya, hindi siya sigurado, and possibly along with Adrian Bersamin. Bakante yung armored van, Sabi ng totoo, tapos ngayon masasabi ka possibly, ibig sabihin hindi sigurado. Klase. idadrive yung isang van na puno ng pera. Ranging from 800 million hanggang 2 billion. Umabot ng 2 billion only because sometime in March, yung kanyang date na sinasabi from, I think, March hanggang April, yung delivery. Very good nga raw siya, sabi ni Yusek Olaybar, kasi nakakapag-deliver. O di, tama ang sabi ni Leandro Mendoza na pinakita ni Adrian Bersamin sa kanya ang text message. Jay, nag-text si BBM kay Bersamin, Adrian. Nag-text siya muna kay BBM, Sir, andito na pera. Ang sagot sa kanya ni BBM, be good. Yun sinasabi ni Lacson, very good. Ang biggest kasi naipon, because March 11, natatandaan niya, inaapuran niya na si Undersecretary. Bakit March 11? Naalala mo ba yan? Naalala mo ba yung March 11, 2025? Ikaw, Jen, naalala mo ba yan? Ano mo ba yan? Yun yung araw na hinuli si Duterte. Nag-produce kayo ng pera para pambigay, palabasin ang warrant of arrest ni Duterte sa ICC. Para hulihin. So March 11, may binigay na kayo para nababas lang yung warrant of arrest. Para hulihin at gagamitin, ibigay, i-arkila sa eroplano na gagamitin sa pagkarga kay EPRRD. O, alam nyo na? Alam na this? So, ang flood control ng budget, ginamit para ma-aristo si Duterte. Ang iba doon, binayad sa mga investigador ng ICC na si Trillanes ang nagbigay ng $2 million. Klaro na, klaro. So, ngayon, ang ebidensya ko na totoo yung $2 million, Jay, ay ganito. Una, yung nagsasalita ng mga bodyguard ni Saldico. Pangalawa, yung mga sasakyan na ginamit sa paghatid sundo sa airport ng mga investigador ng ICC na pinangungunahan ni Chantal Daniels. Pangatlo, maraming litrato pinakita na kasama si Chantal Daniels at saka iba pang mga opisyal ng ICC. Yan mga resibo ng mga 18 ex-marines. Kaya nagsasabi sila ng totoo. So, hindi nila ma-produce mga litrato na yun, Jay, kung hindi sila totoo. Isa pa, nag-produce pa sila ang pinakamalaking ebidensya na totoo yung 2 milyon na binigay ni Trillanes kay Chantal Daniels ay ang resibo ng DHL. Ano bang DHL? Ang DHL po, yan parang LBC, magpapadala ka ng kung sa abroad. Bakit? Anong resibo na yon? 2 resibo. Ang isang resibo sa isang member ng investigation team ng ICC para ipadala doon sa Netherlands. Ang isa ipadala sa USA. So, yan mga members ng investigating team. At bakit po ipadala ang mga yun? Yun pong pinadala ay mga damit. Mga damit ng investigador ng ICC. At bakit ipadala ang mga damit ng ICC? Kasi may malita naman sila. Ito po ang dahilan. Kasi nilagay po nila Jay ang $2 milyong sa kanilang sariling maleta. Kaya ang unang laman ng malita nila, tinanggal nila.
at pinadala through DHL sa bahay nila sa Netherlands tsaka sa USA. So ano pa? Grabe, kaya clear na tong ebidensyang ito. Olaybar, nakunin na kasi napupuno na at saka matagal na nakapark. Ang sabi ni Olaybar sa kanya, wag muna kasi magulo ngayon dahil inaaresto si dating Pangulong Duterte. So naipon yung laman ng van, Hindi po sabi niya, ginamit na sa pag-aresto kay Duterte. mga 2 billion pesos. That was the single largest or biggest delivery that he made. Ay, Lacson, gusto mo maniwala kami sa iyo na sinasabi mo na kayang-kayang lukuhin ni Bersamin tsaka ni Tragib Olaybar, yung boss nila na si BBM? Mag-billion-billion ang laman? Kayang-kaya mo ba yan? Ha? Ah! Ow! 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 Horace the dogs out! Horace the dogs out! Yan ang tanong ni To Olaybar. Kung saan napunta, Alan hindi Peter natin alam. Cayetano. But personally, he knows or he knew that, kasi personally, nagpapalit sila, amounting to 8 billion pesos. 1 billion, he delivered to Secretary Bonoan. So that's 9 billion. Yung 8 billion was representative of 16% of the 81 billion or 82 billion. Ang usapan daw nila initially was Lacson, ito na lang. Bakit hindi mo pinatawag nung ikaw na humahawak ng Blue Ribbon Committee? Hindi mo pinatawag si Bersamin? Hindi mo pinatawag si Tragib Olaybar? Grabe. 15%, Mr. President. Tumawad pa raw ng 1% si Olaybar, pero suspecha niya, natatawa raw siya dahil para sa sarili na lang ni Olaybar yung additional 1%. Kaya umabot siya ng 16%. 1 billion to Secretary Bonoan. Siya mismo nagbigay. So he was asking for my advice. Ang sabi ko sa kanya, can you put it in your own handwriting? Hey! And I'll see to it that it will reach the President. Hey! Isipan mo. But I took notes when he was narrating what he was about to Kunwari write ka pa down. talaga, gusto mo I was magbuyo. taking notes together with my 2 lawyers. Nag-take ka pala ng notes, bakit hindi mo sinama sa investigasyon mo sa Blue Ribbon Committee? He was also with his lawyer. So, and that happened. The President received the handwritten narration. No? Ang sabi niya nga rito, eto meron akong notes dito eh. Sabi niya, last quarter ng 2025, most likely during the last days of October or early November 2025, 2020, ano to? 25. Last quarter. USEC Trigib requested for list of projects. Siya nagpe-prepare eh. Of course, along with USEC Cabral kasi si Undersecretary Cabral naman Nagpinto ka ang naman tinatas nagpinto. ni Kala mo, totoo yung Secretary sinasabi mo. Bonoan Ikaw lang na imbento mag-prepare ng ng mo yan. listahan. Ito nga yung awkward, Mr. President, and we want Bakit hindi mo pinatawag sa investigasyon? Nagpanik ka ng kwento dyan. Hindi mo naman sinabi dyan sa investigasyon mo. Oh. to correct this. Ano? Bakit nauna yung funding saka palang maghahanap ng items? Hindi po ba dapat may items nanggaling sa RDC bago po podohan? Complete with program report, Kunwari ka pa. complete with planning. Pero ito po, nauna pa yung pagpopondo saka palang hahanapan ng items na ililista sa Bakit? NEP. Nagtanong ka ng tanong, bakit mo hindi pinatawag sa Senate Committee Blue Ribbon para malalaman mo ang sagot mo? Okay? Ay, nako, nakakahiya ka talaga. O, ganyan, para natin malaman ito, asan ba yung ano? Hanapin ko yung 100 billion. Ito po yung 100 billion na sinasabi ni Saldico. Ipakita ko sa inyo. Sariwain po natin. Ito yung sinasabi nila.
At ang tanong ko ito, nagagalit si Alan Peter Cayetano sa kay Lacson at saka kay Erwin kasi hindi na sila nag-iimbestiga. Ito po yung yung 100 billion insertion na sinasabi, pina-insert ni BBM. Ito yan, ha? 100 billion ang total, 81.27 billion sa DPWH projects. Tapos, and other institutions of government, 100 billion ang lahat. Yan po yan, lahat. Ang dami-dami niyan, no? Ang dami-dami niyan. Ah. Yan, ang dami-dami niyan. Tapos titingnan natin sa pinakahuli, itong kinikwento ni Toby Chanco na binigay ni Saldico kay BBM sa pamamagitan ni Yusek Jojo Cadiz kasi piling daw ni Marcos, kinukupitan nila ni Romualdez at saka ni Saldico yung pera. Kaya doon, nagtatanong daw nagagalit si BBM kay Saldico at saka kay Romualdez. At ang tanong sa kanya, ilang kabyar pa kaya gusto niyo bilhin? Ilang, sabi niya, ilang kabyar, ilang Ferrari pa inyong bilhin? Yan po mga tinanong. So, ito, hanapin natin. Ito yan. Ito yung ebidensya, pakita ko sa inyo. Yan ba yan? Ito yung sa 100 billion. Yan 100 billion insertion na wala man lang nakuha si BBM dyan. So, ibigay ko kayo ngayon sa mga buwanan binibigay, dinideliver ni Saldico kay BBM na tag 2 billion pesos. At ang makakonfirma nito sa sinasabi ni Toby Chanco na nagagalit si BBM ay ito. Ito nagsimula po ang delivery ng pera sa kay BBM September po. Ayan, September 1, 2022. Billion-billion yung kada buwan. Yan. Ito ang panghuli, kita nyo, December 24. Nagbigay ng 200 million saka 800 million. Yan po, 1 billion na pinabigay ni Saldi ko kay BBM sa pamamagitan ni Jojo Cadiz. Yusek Jojo Cadiz na tauhan ni BBM. At ito po ang kasunod na nangyari matapos nagalit si BBM kay Romualdez at saka kay Saldico na bakit nila hindi na dinelever kay BBM ang lahat. At ang total pa dito 56 billion 418 million 874,054 pesos. Yan po. So nakita nyo na. Ngayon, pakinggan muna natin yung sinabi ni Toby Chanco. Grabe kayo, ha? Grabe. Dali. Asa ba yun? What is that? Yes. I'm just still finished. I'm not yet finished my life. Hayaan na muna natin kay Saldico, kay Toby Chanco. Okay.
Ito nakita ko na kay Toby Chanko, yung sinabi ni Toby Chanko. Pakinggan natin si Toby Chanko tungkol dun sa ebidensya na kung saan ay talagang nagde-deliver si Saldico kay BBM. Pakinggan natin. Kaagad ng presidente kay Martin. Pag-upo, ang bungad talaga kaagad ng presidente kay Martin is, Martin, kayo ni Saldi, ilan bang bahay sa Forbes ang gusto nyong bilhin? Ilan bang eroplano ang kailangan ninyo? Ilan bang Ferrari ang gusto nyo? Ganong karaming pera ba ang gusto nyo? Ganong karaming caviar ba ang kaya nyong kainin? Yun ang bungad. Yun yung opening statement. Nung November 24. Tsaka pa lang niya sinabi na sobra na kayo. Lahat ng pera, kinukuha niya. Pero yan yung opening statement niya. Yan yung unang-unang sinabi niya na hindi ko dinidisclose kasi sabi ko napaka sakit ng mga salita, di ba? Ibig sabihin, ang unang isip ko, ulitin ko, papagalitan mo pala to, bakit sinama mo pa ako dito? So yun. So kaya makikita mo puro sabi, 'di ba? Sabi ni Pangulo. Alam mo, kung totoo yung sinabi, JJ, kung totoo sinasabi ni Toby Chanko, nasa harap niya, pinapagalitan ni BBM. Ibig sabihin, alam ni BBM na kung hindi si BBM ang nagnakaw, alam ni BBM na nagnakaw si Saldi at si Romualdez. That was November 2024. So kung gayon, bakit naman hindi niya pinakulong yung dalawa kung alam niya kung talagang malinis si BBM? Napakaasar. Sabi ni Pangulo, ang daming instances na kahit dito sa Congress, palagi niya, kaya minsan nagtatalo kami, hindi ko sinasabi niya pag nag-uutos siya, hindi ko naman ito gagawin kung walang utos sa taas eh. Tama. Ako naman, ang sinasagot ko nun, kaya hindi kami nagkakasundo sometimes in the past, di ba? Very vocal kasi ako dyan eh. So hindi pa rin credible yung mga sinasabi. Di ba puro sabi. Kaya nga hanggang kay ang kausap niya si Martin eh, di ba? So kaya nga Mr. President, hanggang kay Martin, JJ, ayoko wala bigyan nang ng ni Wiwis. wala nang duda eh na talagang sila ni Saldi. Okay, next. Ang hindi at least tugma na nag-uusap sila ni Alcantara, di ba? Hindi na ma-deny. Ang titingnan na lang doon, sino ba nag-offer? Ang sabi ni Saldi, si Alcantara daw nag-offer. Ang sabi naman ni Alcantara, si Saldi pumunta sa kanya. Pero assuming Alcantara offered 20% o 25% for a project. Alam mo naman mali yun, bakit mo naman gagawin? Di ba? Assuming si Alcantara nagbigay nun o inoperan ka, bakit ka naman papayag? Tapos, simula pa lang 2 billion na a month. Wow. Terrible. Ulit, sasabihin ko, di ba parang pareho yan eh, di ba? Yung boss, hindi naman pwedeng walang natanggap. Pareho sila, di ba? Ang sinasabi ni Martin, wala siyang natanggap. Ang sinasabi ni Saldi, wala siyang natanggap. Silang dalawa yung nagtuturuan eh. Di ba may pera eh. So definitely, isa sa kanila, may natanggap. Pero ngayon, parehong sinasabi na walang natanggap. Saan napunta yung pera? Kunwari ka pa, nagpabubububo ka. Hindi totoo yan, Toby Chanko. Meron bang nawawala na hindi makikita, hindi mo lamang, bakit kinumpronta in the first place bakit kinumpronta ni BBM, si Saldico at si Romualdez in the first place? Kung hindi totoo yun. At hindi niya pinakulong. Bakit hindi niya pinakulong? Gano'n na kasimple yun. Naku naman, pakinggan muna natin si naskuran sila ni Alan Peter Cayetano. Sabi ni Alan Peter Cayetano, "Oh, let's the dog out! Oh! 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 Oh!" Ito. "Oh, let's the dog out! Oh! 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 Oh!" The facts sound. The facts found. What? Ow, ow. Ow, ow! Oh, let's the dog out! Ow! 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 That is the facts.
di ba? So nung 1986 nagkaroon ng EDSA revolution, sabi natin never again, sabi natin hindi na tayo papayag na muli mabawi ang ating kalayaan. And then afterwards, between that, ngayon 2026, naging issue nung 2022, ibabalik ba natin ang isang Marcos? Pero sabi, Team Unity, Marcos Duterte, galing tayo sa pandemic, nakatikim tayo ng mga 10 taon na economic growth from the time of President Pinoy and President Duterte, who I very much respect both of them. So, nung nag-anniversary nung 2026, 40 years, we have to ask ourselves, do we already have that mentality of conquerors? Or ang mentality pa ba natin ay slaves, di ba? So, saan slave? Siguro sa corruption at poverty, di ba? Kung makikita mo, ano ba sistema ng gobyerno ngayon? Una, kuyog, di ba? So, pagka ikaw ay naging oposisyon, vlogger ka man, mayor, congressman, senador, journalist, kung ano man, basta't mag-ingay ka, kukuyugin ka muna. Whether it's through trolls or whether it's through the NBI, whether it's through the departments that are relevant, medyo kukuyugin ka muna. Oo. Kung hindi ka makuha sa kuyog, kakasuhan ka na. Yan ang sinasabi ni Alan P. Cayetano na halimbawa, ikaw ay senador na kontra pabor kay Sara. Liligawan ka muna, kukuyugin ka muna. Kaya hindi ka makuha, may panibagong step. Ha? Oh. Pagka nakasuhan ka na at medyo busy ka na, Pangalawa, kakasuhan ka. na-realize mo may pamilya ka, may buhay ka, may there are other things in life, 'di ba, that are Diyan nahulog si Cheese Escudero at saka si Joel Villanueva. important to you, not only building your nation. Pero si Jinggoy tatag, hindi siya bumigay. If you stop there, panalo na sila. So ang pangatlo nila ay ikukulong ka. Kukulong ka. Yun, nakakulong na si Jinggoy. Si Marcolita nakulong na. Kasi ayaw pumayag ni Marcolita. Tsaka ni Jinggoy. God, wala pa naman yung kill. May mga namamatay pero so far hindi pa naman natin sinasabing political assassinations yon, di ba? At least at the leaders level. It's a pity that at the street level may killings talaga. But okay. So, kuyog, kaso, kulong. So, dun na sa nagsasabing hindi sila nag-i-intimidate, don't I mean, if you assume, kung sa isip nyo, you keep getting away with it and you think that the Filipino people are stupid, that's your opinion. But matalino po ang Pilipino kahit saan mo ilagay, kahit saan bansa, tinitingala. That's why nga sabay-sabay tayo nag-object doon sa depiction, di ba? Whether it's anime, cartoons, editorial cartoon, whether it's state media o kahit sino. And baliktad din, di ba po? One time may ganun sa isang TV series sa London, yung mali ang depiction sa ating mga nanis. Nagalit din tayo. So there's no room for hate, there's no room for yung i-compare tayo whether sa Maching, sa Unggoy, etc., whether that's China or any other country in the world. And we also shouldn't do that. Thank you, Blas Jimenez, for saying be strong. God willing po. Yes, Bog Isidro, makakalaya ba si Sen Marcoleta? I have faith po. I have faith po na yung mga kinukulong nila na political prisoners, no? I consider Senator Jinggoy, Senator Marcoleta, former Congressman Mike Defensor, they are political prisoners. Kinulong sila dahil hindi sa kaso, kung hindi sa konsensya nila. Weaponize ang DOJ, ang Office of the Ombudsman, not for justice, pero dun sa political ends. We can talk more about that after the SONA, no? Para mas maganda yung discussion. But ang point ko po, tignan nyo po yung KKK, di ba? Kuyog, kaso, kulong. Ano naman yung KKK natin? Unang-una po, katotohanan. We have to fight for the truth. Whether it's in the impeachment, whether it's in the flood control, whether yung mga kinakasuhan, whether it's our dealings, no, in the South China Sea or all over
overall relationship with China, whether it's our relationship with the US, the basis should be truth, katotohanan. Pangalawa po, konstitusyon. Wala pong society ang unlad na walang rules. At dapat po fair at may justice po yung rules na yan. Ang ating pong rules ay yung konstitusyon. Pero ang rule po ngayon ay bend the law. Bend the law. Erwin! Pati hindi na po bend the law, bend the constitution. Kung ano na lang ang gusto nilang interpretasyon sa batas. At dahil parang ano ngayon, frat war sa college, wala nang tama't mali. Ang question na lang, sino magkakampit, hindi. Yan. Nagkakaproblema yung buong bansa. When we bend the law, especially when we bend the constitutions, we weaken our institutions. So ano po yung pangatlong K? Corruption. Corruption. When you bend the law, it promotes corruption. So sabi po, unang sinabi ng new majority, huwag kayong mag-alala, hindi na si Senator Lacson ang magiging blue ribbon. So parang nilang inamin na talagang ano siya, what do you call this, bias doon at ayaw na sa kanya at saka medyo aminin man nila hindi. Simple lang Kung ano yan. na script ng Malacanang, yun na ang sinusunod ni Senator Lacson. Alam mo, ganito yan ang ugali ng tao. Natural na inggitiro ang tao. Kahit sino. Kahit yung pinakamabait na tao, may inggit din yan kahit papano. Ngayon, sa tingin mo ba, wala hindi nainggit si Lacson sa mga ninakaw ng iba? So bakit naman siya hindi nag-imbestiga? Hindi ba siya nainggit? Sa totoo lang, hindi siya nag-imbestiga kasi nabigyan na siya ng pera. At ni Senator Soto noon. Ang problema, ang nilagay, bata din ni Senator, wag ko daw gamitin yung tuta. So, bata din ni Senator Lacson ang nilagay nila dun sa Blue Ribbon Committee. O, nung lumabas na sinabi nung 18 Marines na mukhang may maleta din, mag-i-inhibit naman daw siya at gagawa naman daw siya ng subcommittee. Okay. Nung nag-settle down na, nakuha na nila yung majority, sa kanila na po yung Senate presidency at majority, biglang ang statement po ni Senator Erwin Elegant Tulfo, elegante magsalita di ba? So sabi niya, For good governance po bakit ako, Lorito Puwa. papaikot-ikot na lang tayo Kaya dyan? po ako Dyan na lang nagaganito dahil maiikot ang buhay pinaglalaban ko natin. po ang pamahalaan. So makikita nyo po, dina-downplay Kasi kung na. hindi ako magganito, So, suddenly, pumapayag ako na magnanakaw si BBM. Ganun lang kasimple lang po. Ikaw ba, hindi ba nakita yan, Lorito Puwa? May gana ka pa magtanong sa akin, bakit totoo, nag-iba ka na? Hindi po ako nag-iba. Nasa katarungan po ang hinahanap ko. Akala ko ba for good governance, for better governance po ako. Huwag ba akong pagsabihin na gano'n na ikaw ang ibig sabihin nakita ko doon sa iyo ay na ano ka na, nabubulag ka sa katotohanan, Lorito Puwa. Bakit mo hindi mo isigaw sa buong mundo dapat ikulong si BBM? Sige nga. At bakit kumakampi ng mga dilaw dyan? Kumakampi ng mga pink? Kumakampi sila ni Llamas? Kumakampi sila ni Risa? Kumakampi sila ni Kiko? Kumakampi sila si Bam Aquino? Of all people, si Bam Aquino na pinabigyan ng pinakamalaking sakit ng ulo, sakit sa pamilya ni Marcos, si Ninoy Aquino. And yet, parang patawarin mo lang, napakatindi naman kayo. Ang dali nyo makalimot. It's not the biggest. Malinis po si Sara kumpara sa sinasabi niya sa utak ninyo, sa paniwala ninyo. Naniniwala lang kayo sa kwento ng mga kakampi ni Romualdez, mga Merigis Piatos. Pero wala rin kayo magagawa kasi mas marami ang may gusto kay Sara. Ganun lang kasimple. Itong katotohanan. 97% sa Mindanao ay buboto kay Sara. Si ilang boto yan? 97%. Sabihin natin na nasa ano yan? Nasa 20 million yan. Laki ng kapital yun. Sabihin na natin 50% lang buboto sa Visayas para kay Sara sa lahat ng Visayas. Nasa 10 billion yan o 30 billion na. Sabihin na natin sa NCR ay 50% din. Tapos sa the rest of Luzon. Sa the rest of Luzon, 30% si Sara. Yan ang akala niyo, hindi malakas Sara sa Luzon. Kaya
kayo po, huwag kayo padala sa mga kwento ng mga marites, ng mga vlogger, kagaya kay Enzo, gaya kay Vlogcaster man din, gaya kay Mima Alicia na namatay na, sino pa si Takero, sino pa si Sangkay, at sino pa, ang dami nila ng mga, si Coach Jarrett, na mga binabayaran ni Mike Cervera, Scam in terms of both yung pera, magnitude, at kung sino mga kasali dito. Di ba? Suddenly, hindi na. Kasi bakit naman dyan iikot ang mundo natin? Ibig sabihin, move on, pabayaan nyo na. Okay. So, nung nag-start na at medyo happy na sila na impeachment mode na tayo, mukhang hindi natutuwa sa pagtatanong ko, pagtatanong ni Senator Amy, lalo sa pagtatanong ni Senator Pia, at saka yung strict adherence namin sa law. Note ha, paulit-ulit. Sabi ni Senator Tito Soto, no, I'll paraphrase, but basically sinasabi niya, anong rules? Ayaw nung Pinoy na technicality. Gustong gawin entertainment yung impeachment rather than trial. Gulat na gulat ako, pinangalawahan to. 'Di ba nung last session namin, last trial date, sabi parang basically inulit in a lawyerly way ni Senator Pangilinan. Lawyer siya eh. 'Di ba? Alam naman niya that there is procedural due process. So sabi nga po sa akin ng isang pulis, sir, pinarating sa akin, sir, buhay namin, araw-araw tinataya namin. Nandun sa kalye, huhulihin namin. Ilan beses kami pababalik-balikin sa korte? Ilan buwan yon umaabot ng taon? Tapos biglang makakawala, tatawanan kami on a technicality. Tapos manunod kami ng impeachment, sasabihin, impeachment to, wag tayong technical, Vice President. So ano pa kaya yung ordinary pickpocket? Ano pa kaya yung ordinary na mga salisigang, mga nambubudol? Paano pa yung mga technicality, hindi importante? Guys, gusto din namin matapos ng impeachment, but it is a trial. It is a court. So we have to act that way. Kaya gulat na gulat ako that a lawyer will speak that way. Having said that, balik tayo kay Erwin Tulfo. So sabi niya, ngayon, relax lang, relax. O, kayo po sumagot. Relax daw, dadating tayo dyan. So ibig sabihin, hintayin natin timing nila sa flood control. At marami na naman daw nakakasuhan. Okay. Remember, I'm the only one, at least I remember, at that level, Senator Patas, na nagsabi, siguro sa laki ng problema na to, sa magnitude ng corruption na to, at sa dami ng kasali dito, baka maganda yung buong generation natin ng politiko mag-resign at isang eleksyon bawal tayong tumakbo lahat. Tahimik si former Senate President Trilon, tahimik. Former Senate President Coco Pimentel, tahimik. Si former Senator Dick Gordon, Speaking tahimik. of Coco Pimentel, nakakailisa na yan. Kaya sayang lang yung tulong ko sa kanya, Jay, noon. Nagrarally pa ko noon nung kalaban niya si Mig Subiri. Dinaya siya ni Mig Subiri. Grabe naman, Coco. Bakit na ikaw ang nagbago? Lahat sila tahimik. Yung wag muna tayong tumakbo. O nung naging Senate President ako, talking head sila bigla. Pare-pareho ang tahol. Kung ano sabihin ng Malacanang, pag sinabi ng Malacanang tahol, tahol naman ng tahol, di ba? So makikita nyo, ganito din po pagdating sa flood control. Sabi po ni Senator Erwin, ano na ba ebidensya? Sino na bang witnesses? Anong ebidensya? Sino witnesses? Kunin natin testigo si Erwin Tulfo. Sobra naman ikaw, Senator. Alam mo, pumunta ka sa radio o TV booth mo, papilain mo ang taong bayan, baka isa-isa kang kung ano sabihin sa'yo sa mukha mo. First and foremost, sinabi ng ombudsman, pwedeng gamitin yung sa 18 Marines, di ba? O, tapos iniisa-isa pa. Napakinggan nyo pa kahit once. Hindi, dinidismiss nyo na. O, pangalawa, yung sinasabi po na Bersamin files. O, hindi naman nag-testify na eh. Pati yung key witness na ginagamit ng gobyerno ngayon, nung sinabing umabot hanggang sa presidente, ang sagot, si Senator Lacson na, hindi na yung witness ang sumagot. Okay, sinabi natin po sa mga ahensya ng gobyerno, pati DPWH, mag-submit sa atin. Ano ba talaga, Ghost?
ano po ang mali lang ang pagkagawa, alin ang substandard. Hanggang ngayon, sinabit ba sa atin? O yung ICI ba, yung NBI, yung DPWH, lahat sila nag-imbestiga, sinabit ba sa atin? Mag-iisang taon na. So pagkakakampi, may pagkakataon na ayusin muna para hindi magmukhang ghost, ganun ba? O yun ang lumalabas sa internet, sa lahat ng discussion. Kung yan ay 1, 2, 3 buwan, pinagtatanggol ko pa kayong lahat eh. Ang problema hindi na eh, mag-iisang taon na, inventory lang, maglabas lang kayo, ano ang budget ng 2023, 24, 25. Saan napunta yan? Nagawa ba? Hindi. So, pagdating po sa witnesses, marami po, siguro kung 4-5 hearing lang po, nakapila na yan. At even kung gamitin natin witnesses yung DOJ at saka yung NBI, DBM, may lalabas dyan. Ang problema, tatamaan si Senator Erwin. Diba? Kaya nga kinakanti-kante, medyo pinopoke bear ni Senator Lacson nung umpisa yan sa isang kontraktor. And then, syempre, sa party list nila. So, napakarami yan. I won't go into details now. But, I want you to think about this weekend. Anong KKK ang gusto nyo? Huyog, kaso kulong, or katotohanan, konstitusyon, at paglaban sa korupsyon? We have 2 choices. Pray, be active, discuss, kumilos po tayo. Parating na po talaga yung panahon na basta't kaaway nila, ikukulong nila, mga kababayan. Yan na po talaga ang pattern. Kuyog, kaso, kulong. Yung kaso po na yan, targeted na po yan, weaponized na yan. Kahit ano sabihin mo, di kahon na yan. So, ganyan din po sa impeachment. Sabi nila, 2/3, 16. Tingnan nyo po, tingin ko hindi pa tapos yan. Tingin ko may panghihilot pa na mangyayari dyan. Last, bakit yung timing? Kasi po, dapat Wednesday yung botohan, ginawang Monday, dun sa subpoena nung records ng Anti-Money Laundering Council, ng BIR at bangko. Napaka-importante to sa impeachment po both ni President Erap at sa impeachment ni Chief Justice Corona. The bank records, documents like this played a crucial role. Ang problema, pinag-uusapan pa namin whether it's a fishing expedition or kung it passes the test ng pagiging definite, no? Kung ano po yung particulars na hinihingi. So sabi nila, hindi, basta katotohanan, ilabas na. O di ba ang daming tumaas ng kilay nung sinabi ni Senator Erwin na yung 400 million sa SALN niya, more or less, yun yung narinig kong amount. Ang sabi daw is, yung amount na yan, kinita niya nung nung media. Nagsalita si Jason na napakatagal niya sa media and he was on prime time. Wala pa siyang kilala ni isang media na ganun kalaki kinita. So pwede na ba natin patawag ang BIR at tignan lahat ng tax ni Senator Erwin? Pwede na ba natin patawag ang AMLA at mga bangko? Ganon din kay Senator Lacson, di ba? Ano yung actual? I didn't really pay that much attention pero parang dumoble yung kanyang SALN tapos sinabi niya sa negosyo. So, we're giving him a chance to explain. Nag-explain siya kahit walang nagtatanong. Pero ang tanong ko, ngayon ba pinapakuha natin yung AMLAC, yung pinapakuha ba natin yung BIR records niya, yung bank records, or pinapapaliwanag muna natin? Yan ang isang pinag-uusapan ngayon Kaya tayo dinidistract, di ba? So unang nagdi-distract, NBI, sausaw ka agad yung DOJ, etong ombudsman pinipilit kong respeto pero sausaw na din na naman. And then afterwards, ang Malacanang, kung ano nang sinasabi, hindi kasali dyan yung kakampi nila, kasali yung kakampi. Hindi daw kasali, pero sabi ng ombudsman, bubuksan ulit. So, just do your job and I will honor you kung tama, di ba? Pero kaya sumausaw kagad yan si Erwin. Inutusan din ni Senator Lacson. Bantayan nyo sa impeachment. Yung pag nagtitingin na, ikaw naman, salita ka, di ba? So, happy weekend, just like me. Itanong natin, who let the dogs out? Let's the attack dog dogs, out! nandyan So, once na nandyan na yung attack dogs, Okay. Sa totoo talaga, si I Am Trustworthy, nilalait niya si Alan Peter Cayetano. Uy, mahiya kay Am Trustworthy. Gusto ba makita yung gaano karami ang nanonood sa live ni Alan Peter Cayetano? Yun. Buksan natin,
Pakita ko lang sa iyo. Na ito. Ito po yung live na yan na tinitingnan natin. Pakita ko sa iyo. Let's not be Ipakita ko lang. Ipakita ko lang Ipakita ko lang kung gaano karami nanonood sa kanya sa live niya. Ingit na ingit nga ako. Laki-laki. Ang dami-dami. Yung live nito kita mo. 352,000. 9 hours pa lang. Ang comment, 6,500. Kaya ikaw lang mag-isa ay ang transporte ang naniniwala sa sarili mo. Tapos, tingnan natin ang ibang niya. Ibang live niya. Ito. Ito naman. Ilan to? praise God for this opportunity. 915,000. Makausap kayo. Nakita niyo yan? Mabati po kayo ng 915,000. magandang gabi. At pinilit ko po talaga na ganitong Ito naman. Ilan yan? praise God. 4.6 million, mga musta. Grabe, bilin-bilin na nanood. Ikaw lang ay ang transporte ni bala sarili mo. Ha? Okay, hanggang dyan na muna tayo. At pinupunto ko lang na wala ng kwenta itong nangyayari sa atin. Hayaan na lang natin ang flood control na mawala na lang sa kamay natin. Inuuna pang impeachment na wala namang kwenta. Maraming salamat po. Mga kababayan, paki-like, paki-share, at yung iba na pa naka-subscribe, paki-subscribe naman para matulungan ako. At siyempre, marami nang umali sa akin. Maraming galit sa akin dahil gusto nila si Duterte lang lagi banatan. Ano kayo, hilo? Hindi yan lang.